Sa paanan ng luntiang kabundukan ng Barangay Mapayapa ay nakatayo ang isang maliit na kubo na yari sa kawayan at pawid. Hindi ito kahanga-hanga sa paningin ng mga naglalakbay, ngunit sa loob nito ay naninirahan ang isang taong higit na mayaman kaysa sa sinumang may malalawak na lupain. Siya ay si Andres, isang mahirap na magsasaka na kilala sa buong nayon dahil sa kanyang kabutihan. Wala siyang gintong na itatago, wala ring alagang maraming hayop. Ang kanyang tanging yaman ay isang maliit na bukirin na halos hindi sapat ang ani upang matustusan ang pang-araw-araw nilang pangangailangan. Tuwing sumisikat ang araw, maaga siyang gumigising upang bungkalin ang matigas na lupa. Bit-bit ang lumang asarol at suot ang kupas na salakot. Tahimik siyang nagtatrabaho habang ang hamog ay nakadikit pa sa mga dahon ng palay. Kasama niya sa buhay ang kanyang asawa na si Lina, isang mapagmahal at masipag na babae. Kahit salat sa pagkain, hindi kailanman nawala ang ngiti sa kanyang mukha. Marunong siyang magkasya sa anumang mayroon sila. Kung minsan ay gulay lamang ang ulam, kung minsan na may asin at kanin. Ngunit para sa mag-asawa, higit na mahalaga ang kapayapaan ng kanilang tahanan kaysa sa anumang kayamanan. Sa kabila ng kanilang kahirapan, kilala ang mag-asawa sa pagtulong sa kapwa. Kapag may nagugutom na kapitbahay, naghahati sila ng kanilang pagkain. Kapag may matandang nangangailangan ng tulong sa bukid, agad na naroon si Andres upang mag-abot ng kamay. Marami ang nagtatanong kung bakit hindi sila nag-iipon para sa kanilang sarili. Ngumingiti lamang si Andres at sinasabing, ang biyayang ibinabahagi ay hindi kailanman nauubos. Babalik ito sa tamang panahon. Hindi maniwala ang ilan sa kanyang paniniwala. Para sa kanila, ang panahon ay mahirap at bawat butil ng bigas ay dapat ingatan. Ngunit hindi nagpabago si Andres. Isang umaga ng tag-araw, tila mas mainit kaysa karaniwan ang sikat ng araw. Halos matuyo ang maliliit na sapa sa paligid ng kanilang bukirin. Nangangamba ang mga magsasaka dahil kung magtatagal ang init, maaaring masira ang kanilang pananim. Habang nag-aararo si Andres, napansin niyang tila kakaiba ang katahimikan ng paligid. Wala ang masayang huni ng mga ibon. Maging ang hangin ay tila tumigil sa pag-ihip. Pagkaraan ng ilang sandali, ay nagpasya siyang umuwi muna upang mananghalian. Sa kanilang kubo ay naghihintay si Lina na may simpleng pagkain. Isang mangkok ng mainit na kanin, pinakuluang kamote at sabaw na may ilang dahon ng malunggay. Pasensya ka na, Andres, malumanay na wika ni Lina. Ito lang ang naihanda ko. Umupo si Andres at ngumiti. Ito pa rin ang pinakamasarap na pagkain dahil magkasalo tayo. Habang sila'y naghahanda ng kumain, may narinig silang marahang katok sa kanilang pintuan. Nagkatinginan ang mag-asawa. Bihira ang dumaraan sa kanilang lugar, lalo na kapag katirik ang araw. Tumayo si Andres at dahan-dahang binuksan ang pinto. Sa kanyang harapan ay nakatayo ang isang napakatandang lalaki. Halos baluktot na ang kanyang likod.
Ang kanyang puting buhok ay lagpas balikat at ang kanyang mahabang balbas ay halos umabot sa kanyang dibdib. Ang kanyang damit ay punit-punit at nababalot ng alikabok. Ang kanyang mga paa ay walang sapin at puno ng sugat. Kapansin-pansin din ang kanyang maputlang mukha at nanginginig na mga kamay. Mahina ang kanyang tinig ng magsalita. "Magandang araw. Maaari ba akong makahingi kahit kaunting tubig? 3 araw na akong naglalakad. Halos wala na akong lakas." Hindi nag-atubili si Andres. "Pumasok po kayo. Magpahinga muna kayo." Agad siyang kumuha ng isang banga ng malamig na tubig at iniabot sa matanda. Parang nabuhayan ito ng makainom. Pagkatapos ay inilapag ni Lina ang sarili nilang pagkain sa harap ng matanda. Napatingin ang matanda sa mangkok ng kanin. "Hindi ba kayo magugutom?" Ngumiti si Lina. "Kapag may dumating na gutom sa aming pintuan, siya muna ang aming panauhin." Natahimik ang matanda. Dahan-dahan niyang kinain ang bawat subo na tila matagal na niyang hindi natitikman ang tunay na pagkain. Hindi siya nagmadali. Bawat subo ay sinabayan niya ng pasasalamat. Habang kumakain ang matanda, napansin ni Andres ang kakaibang ningning ng kanyang mga mata. Sa kabila ng kanyang kaawa-awang anyo, tila may malalim na karunungan at lihim na kapangyarihan ang nakatago sa kanyang pagkatao. Ngunit hindi niya iyon pinagtuunan ng pansin. Para kay Andres, isa lamang itong matandang nangangailangan ng tulong. Matapos maubos ang pagkain, ay yumuko ang matanda. "Maraming salamat." "Wala po iyon," sagot ni Andres. "Mabuti pa kayong tao kaysa sa marami kong nadaanan." Nagulat ang mag-asawa. "Ano po ang ibig ninyong sabihin?" Napabuntong hininga ang matanda. "Maraming bahay ang aking kinatukan. Marami ang may masasarap na pagkain, ngunit ni isang basong tubig ay ipinagkait nila sa akin. Ang iba'y pinalayas pa, des pa ako na parang isang hayop." Natahimik sina Andres at Lina. Nalungkot sila sa narinig. "Ngunit kayo," pagpapatuloy ng matanda, "ibinigay ninyo ang huling pagkain ninyo nang walang pag-aalinlangan." Napangiti si Andres. Ang pagkain ay muling maaani, ngunit ang buhay ng tao ay hindi mapapalitan. Matagal na tinitigan ng matanda ang magsasaka. Unti-unting lumalim ang kanyang mga mata na tila may sinusukat sa puso ni Andres. Pagkaraan ng ilang sandali ay tumayo siya. Marahil ay panahon na. Hindi naunawaan ng mag-asawa ang kanyang sinabi. Biglang umihip ang malamig na hangin kahit katirikan ng araw. Nagsimulang kumilos ang mga dahon ng mga punong nakapaligid sa kubo. Ang dating tuyong kapaligiran ay tila nabalot ng kakaibang katahimikan. Nagningning ang mga mata ng matanda. Unti-unting nawala ang kanyang kuba. Ang kanyang punit-punit na kasuotan ay napalitan ng mahahabang damit na tila hinabi mula sa liwanag ng kagubatan. Ang kanyang puting buhok ay kumislap na parang sinag ng buwan. Lumakas ang kanyang tindig. Napaatras sina Andres at Lina sa matinding pagkamangha. Hindi na ordinaryong matanda ang nasa kanilang harapan. Isang makapangyarihang nilalang ang nakatayo sa loob ng kanilang munting tahanan. Mahinahon siyang nagsalita. "Huwag kayong matakot.
Ako ang matandang engkantong nagbabantay sa sinaunang kagubatang nasa likod ng inyong bukirin. Nanigas ang mag-asawa. Ang mga kwentong naririnig lamang nila noong sila'y mga bata ay biglang naging totoo sa kanilang harapan. Hindi nila alam na ang simpleng pagtulong sa isang gutom at uhaw na matanda ay siyang magbubukas ng pintuan sa isang pambihirang kapalaran. Isang paglalakbay na susubok sa kanilang kabutihan, katapatan, at katatagan ng puso. Nanatiling tahimik ang buong kubo matapos ihayag ng matandang lalaki ang kanyang tunay na pagkatao. Hindi makapagsalita sina Andres at Lina. Ang kanilang mga mata ay nakatuon sa nilalang na ngayon ay nababalutan ng banayad na liwanag. Ang dating payak na anyo ng matanda ay napalitan ng isang maringal na anyo na tila kasing tanda ng mismong kabundukan. Sa labas ng kanilang tahanan, muling umihip ang malamig na hangin. Ang mga tuyong damo ay marahang yumuko at ang mga punong kanina lamang ay tila walang buhay ay nagsimulang sumayaw sa banayad na ihip ng hangin. Ang paligid ay napuno ng isang katahimikang hindi nakakatakot kundi nagbibigay ng kapanatagan. Yumuko si Andres bilang paggalang. Kung tunay ngang kayo ay isang engkanto, wala po kaming ibang maiaalay, kundi ang aming taos pusong pasasalamat. Ngunit hindi po namin kayo tinulungan dahil inaasahan naming may kapalit. Napangiti ang matandang engkanto. Iyan ang dahilan kung bakit karapat-dapat kayong pagpalain. Lumapit ito sa pintuan ng kubo at minasdan ang maliit na bukirin na halos matuyo dahil sa matinding init ng panahon. Matagal ko nang pinagmamasdan ang inyong mag-asawa, aniya. Maraming ulit na kayong nagbigay ng pagkain sa mga nagugutom kahit kayo mismo ay kapos. Maraming pagkakataong pinili ninyong tumulong kaysa unahin ang inyong sarili. Nagkatinginan sina Andres at Lina. Hindi nila kailanman naisip na may isang nilalang na lihim na nakamasid sa kanilang pamumuhay. Ang tunay na kabutihan, pagpapatuloy ng engkanto, ay hindi ginagawa upang makita ng iba. Ginagawa ito dahil iyon ang utos ng malinis na budhi. Tahimik na nakinig ang mag-asawa. Ilang sandali pa ay inilabas ng matandang engkanto ang isang maliit na supot na yari sa lumang tela. Hindi ito marangya at tila pangkaraniwang sisidlan lamang. Iniabot niya ito kay Andres. Tanggapin mo ito. Maingat na tinanggap ng magsasaka ang supot. Hindi po namin kailangan ng anumang gantimpala. Hindi ito gantimpala, sagot ng engkanto. Isa lamang itong simula. Binuksan ni Andres ang supot. Sa loob nito ay may 3 butil ng gintong kulay na binhi. Hindi ito kumikislap na parang metal, kundi parang maliliit na bituin na may sariling liwanag. Natatangi ang mga binhing iyan, paliwanag ng engkanto. Itanim mo ang mga ito sa gitna ng inyong bukirin, pagsapit ng bukas, bago sumikat ang araw. Anong halaman po ang tutubo rito? Tanong ni Lina. Makikita ninyo kapag dumating ang tamang panahon. Nagpasalamat ang mag-asawa, ngunit nanatili silang nagtataka. Bakit 3 maliit na binhi lamang ang ibinigay sa kanila?
Hindi na nagdagdag ng paliwanag ang engkanto. Bago siya tuluyang umalis, ay sinabi niya ang isang mahalagang paalala. Tandaan ninyo ito, huwag kailanman ipagmalaki ang biyayang matatanggap ninyo. Ang kayamanang ipinagyayabang ay madaling mawala. Ngunit ang biyayang ibinabahagi ay lalong dumarami. Pagkasabi nito, ay dahan-dahang naglaho ang kanyang anyo na parang hamog na tinangay ng hangin. Muling bumalik sa dati ang paligid. Ngunit alam ng mag-asawa na hindi na magiging pangkaraniwan ang kanilang buhay. Kinabukasan, bago pa sumikat ang araw, maagang nagtungo si Andres sa kanilang bukirin. Bitbit niya ang 3 mahiwagang binhi. Tahimik niyang hinukay ang lupa sa gitna ng bukirin. Isa-isang itinanim ang bawat binhi habang taimtim na nananalangin. Kung ang mga biyayang ito ay tunay na mula sa kabutihan, naway magamit namin ito upang makatulong sa iba. Matapos maitanim ang mga binhi, ay tinabunan niya ang mga ito ng lupa. Wala namang kakaibang nangyari. Hindi umilaw ang lupa. Walang himalang naganap. Umuwi siyang may kaunting pag-aalinlangan. Lumipas ang buong araw. Pagsapit ng gabi, ay nagsimulang magtipon ang maiitim na ulap sa kalangitan. Nagulat ang buong nayon. Halos 2 buwan nang walang ulan. Ngunit ng gabing iyon ay dumagundong ang kulog. Unti-unting bumuhos ang malamig na ulan. Masayang nagsilabasan ang mga tao sa kanilang mga bahay. Ang mga magsasaka ay napaluha sa tuwa habang pinagmamasdan ang matagal nilang hinihintay na ulan. Hindi nila alam na sa gitna ng bukirin ni Andres ay may isang himalang unti-unting nagsisimulang mangyari. Habang dinidiligan ng ulan ang lupang kinapagtaniman ng mahiwagang mga binhi, may 3 maliliit na sinag ng liwanag na sumibol mula sa ilalim ng lupa. Hindi ito napansin ng sinuman. Pagsikat ng araw kinabukasan, nagtungo muli si Andres sa kanyang bukirin. Halos hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Sa mismong lugar na kanyang pinagtamnan ay tumubo ang 3 malulusog na punla. Ngunit hindi iyon pangkaraniwang halaman. Ang kanilang mga dahon ay kulay luntian na may bahagyang gintong guhit. Ang mga tangkay ay matitibay at tila hindi naapaapektuhan ng init ng araw. Mas lalong ikinagulat ni Andres nang mapansing ang mga pananim sa paligid ng 3 punla ay tila nabuhayan din. Ang dating naninilaw na mga palay ay naging luntian. Ang tuyong lupa ay muling naging mamasa-masa. Unti-unting bumalik ang sigla ng buong bukirin. Napaluhod si Andres, hindi dahil sa pagnanais na yumaman, kundi dahil nakita niyang may pag-asa ng mabuhay ang kanyang pamilya at ang kanilang munting sakahan. Samantala, mula sa malayong bahagi ng nayon ay may isang pares ng matang tahimik na nakamasid sa bukirin. Siya ay si Don Rufino, ang pinakamayamang may-ari ng lupa sa lugar. Napansin niya ang biglaang pagyabong ng bukirin ni Andres sa kabila ng tagtuyot na sumira sa mga taniman ng iba. Unti-unting sumilay ang inggit sa kanyang puso. At sa araw ding iyon,
nagsimula siyang maghanap ng paraan upang malaman ang lihim na pinagmumulan ng hindi maipaliwanag na pag-unlad ng mahirap na magsasaka. Mabilis na kumalat sa buong barangay Mapayapa ang balita tungkol sa bukirin ni Andres. Habang ang mga pananim ng karamihan ay patuloy na nahihirapan dahil sa matagal na tagtuyot, ang kanyang maliit na sakahan ay tila lalo pang sumisigla sa bawat pagsikat ng araw. Marami ang nagtungo upang makita ito sa sarili nilang mga mata. Ang dating tuyot na lupa ay naging mataba at mamasa-masa. Ang mga halamang palay ay matatayog at matingkad ang luntian. Kahit ang mga gulay sa paligid ng bukirin ay namunga ng masagana. Ang hangin sa paligid ay sariwa at ang mga ibong matagal na nawala ay muling nagsibalikan. Hindi maintindihan ng mga tao ang nangyayari. May ilan na nagsabing pinagpala si Andres ng langit dahil sa kanyang kabutihan. May iba namang nagbulong-bulungan na baka gumagamit siya ng mahika. Ngunit sa tuwing may nagtatanong, iisa lamang ang sagot ni Andres. Ang lahat ng biyaya ay nagmumula sa may kapal. Ang tungkulin lamang natin ay magsikap at gumawa ng mabuti. Lalong humanga sa kanya ang mga matatanda sa nayon. Hindi nagbago ang kanyang pag-uugali kahit nagsimula nang umunlad ang kanilang buhay. Sa unang anihan, matapos ang himala, halos 3 ulit ang dami ng kanilang naaning palay kumpara sa mga nakaraang taon. Hindi nag-atubili sina Andres at Lina na ibahagi ang kanilang ani. Nagpadala sila ng mga sako ng bigas sa mga pamilyang walang makain. Tinulungan nila ang matatandang wala ng lakas magbukid at binigyan ng binhi ang mga magsasakang nawalan ng pananim. Hindi nagtagal ay muling nabuhay ang pag-asa sa buong barangay. Ngunit habang dumarami ang mga taong nagpapasalamat kay Andres, may isang pusong lalong napupuno ng inggit. Si Don Rufino. Siya ang pinakamayamang may-ari ng lupa sa lugar. Malawak ang kanyang mga bukirin, marami ang kanyang tauhan, at halos lahat ng negosyo sa nayon ay may bahagi siya. Ngunit sa kabila ng kanyang kayamanan, wala siyang kapayapaan. Isang hapon, nakatayo siya sa balkonahe ng kanyang malaking bahay habang nakatanaw sa malayong bukirin ni Andres. Imposible, malamig niyang wika. Lumapit ang kanyang katiwalang si Bruno. Ano po ang inyong iniisip, Don Rufino? Paano nagkaroon ng ganoong ani ang isang hamak na magsasaka? Samantalang ang mga bukirin ko ay kalahati lamang ng dati ang naani? Marahil po ay sinuwerte lamang siya, mariing umiling si Don Rufino. Hindi ako naniniwala sa swerte, natahimik si Bruno. May lihim siya, pagpapatuloy ni Don Rufino, at aalamin natin yon. Kinabukasan ay nagkunwari si Bruno na bibili ng palay kay Andres. Magalang siyang sinalubong ng magsasaka. Magandang araw. Ano ang maipaglilingkod ko sa inyo? Nais sana naming bumili ng inyong ani. Ngumiti si Andres. May sapat pa kaming natitira, ngunit inuuna muna naming matulungan ang mga pamilyang nagugutom. Nagulat si Bruno. Hindi niya inaasahang tatanggihan ang malaking alok ng kanilang amo. Pagbalik niya sa malaking bahay,
agad niyang ibinalita ang kanyang nalaman. "Hindi siya sakim," sabi ni Bruno. "Mas lalong kahina-hinala," sagot ni Don Rufino. "Kung hindi kayamanan ang habol niya, ano ang dahilan ng kanyang tagumpay?" Nag-isip siya ng malalim. Pagkaraan ng ilang sandali, ay nagpasya siyang sundan ng lihim si Andres. Lumipas ang ilang araw. Isang madaling araw, bago pa sumikat ang araw, nagtungo si Andres sa sakta sa kanyang bukirin. Hindi niya alam na may dalawang taong nagkukubli sa likod ng matataas na damo. Sina Don Rufino at Bruno. Tahimik nilang pinagmamasdan ang bawat kilos ng magsasaka. Lumuhod si Andres sa gitna ng kanyang bukirin. Pumikit siya at taimtim na nagpasalamat sa lahat ng biyayang natanggap nila. Wala siyang isinagawang ritual. Wala siyang inilabas na mahiwagang bagay. Nananalangin lamang siya. Nainis si Don Rufino. Iyan lang, bigla niyang napansin ang tatlong kakaibang halaman sa gitna ng bukirin. Ang kanilang mga dahon ay kumikislap sa unang sinag ng araw. "Bruno, opo, kunin mo ang isa sa mga halamang iyon mamayang gabi. Ngunit, kung mahuli tayo, mababayaran ko ang anumang kapalit." Napayuko si Bruno. Pagsapit ng hating gabi, palihim silang pumasok sa bukirin. Tahimik ang paligid. Walang tao. Dahan-dahang hinukay ni Bruno ang isa sa mahiwagang halaman. Ngunit nang mabunot niya ito, biglang umihip ang napakalakas na hangin. Nagdilim ang kalangitan. Ang lupa ay bahagyang yumanig. Mula sa kailaliman ng kagubatan ay narinig ang isang malalim at makapangyarihang tinig. Ang biyayang ninakaw ay nagiging sumpa. Napahinto tina Don Rufino at Bruno. Nagkatinginan sila. "May nagsasalita ba?" Nanginginig na tanong ni Bruno. "Walang tao rito," sagot ni Don Rufino, kahit nagsisimula na rin siyang matakot. Sa sandaling isinilid nila ang halaman sa kanilang sako, ang dating luntian nitong mga dahon ay agad na nalanta. Unti-unti, itong naging abo sa kanilang mga kamay. Kasabay nito ay nagsimulang matuyo ang lahat ng damong kanilang tinatapakan. Napaatras sila sa takot. Mabilis silang tumakas, pabalik sa malaking bahay. Kinabukasan, nagising si Don Rufino sa isang masamang balita. Halos kalahati ng kanyang pinakamalawak na bukirin ay biglang natuyo sa loob lamang ng isang gabi. Nalanta ang mga palay. Nalagas ang mga bunga ng kanyang mga puno. Maging ang kanyang mga alagang hayop ay tila nang hina. Hindi niya maunawaan ang nangyari. Samantala, sa bukirin ni Andres, napansin niyang may isang halamang nawawala. Hindi siya nagalit. Tahimik lamang siyang tumingin sa kagubatan. Sa kanyang puso ay naalala niya ang babala ng matandang engkanto. "Huwag kailanman ipagmalaki ang biyayang matatanggap ninyo. Ang biyayang ipinagkakaloob sa taong may malinis na puso ay hindi maaaring angkinin ng sakim." Hindi niya alam na ang tunay na pagsubok ay nagsisimula pa lamang. May isang lihim na matagal nang nakatago sa puso ng tinaunang kagubatan, at ang pagkawala ng isang mahiwagang halaman ay siyang magiging hudyat ng paggising ng isang kapangyarihang
matagal nang natutulog. Mabigat ang pakiramdam ni Andres habang nakatayo sa gitna ng kanyang bukirin. Ang pagkawala ng isa sa tatlong mahiwagang halaman ay hindi lamang nag-iwan ng bakanting bahagi sa lupa, kundi nagdala rin ng kakaibang katahimikan sa buong paligid. Ang dating masiglang huni ng mga ibon ay tila naglaho at maging ang malamig na simoy ng hangin ay naging bihira. Napansin din ni Lina ang pagbabago. May kakaiba sa kagubatan, mahina niyang sabi, habang nakatanaw sa kabundukan. Parang may naghihintay. Tumango si Andres. Ramdam rin yon, ngunit hindi tayo dapat magpadala sa takot. Ang mahalaga ay patuloy tayong gumawa ng tama. Nagpatuloy sila sa kanilang pang-araw-araw na gawain. Inalagaan nila ang natitirang dalawang mahiwagang halaman at ipinagpatuloy ang pagtulong sa mga nangangailangan. Hindi nila hinayaang baguhin ng himala ang kanilang pagkatao. Samantala, sa malaking bahay ni Don Rufino, naghari ang pagkabahala. Sa loob lamang ng ilang araw ay sunod-sunod ang kanyang naging problema. Ang mga bukiring dating hitik sa ani ay unti-unting nalanta. Ang mga tauhan niyang matagal ng tapat ay nagsimulang umalis dahil wala na siyang maipasahod. Ang kanyang mga bodega ay unti-unting naubos ang laman. Hindi niya matanggap ang nangyayari. Hindi ito maaaring mangyari, galit niyang sigaw habang pinagmamasdan ang nalalantang mga pananim. Lumapit si Bruno. Don Rufino, baka ito na ang bunga ng ating ginawa. Tumigil ka, mariing sagot ng Don. Hindi ako naniniwala sa sumpa. Ngunit kahit matigas ang kanyang loob, hindi niya maikaila ang takot na unti-unting bumabalot sa kanyang puso. Kinagabihan, muling nanaginip si Andres. Nakita niyang siya ay naglalakad sa loob ng sinaunang kagubatan. Ang matatayog na puno ay tila mas matanda pa kaysa sa kasaysayan ng kanilang nayon. Ang liwanag ng buwan ay sumasayaw sa pagitan ng mga dahon. Sa gitna ng kagubatan ay nakatayo ang matandang engkanto. Hindi na siya kasing liwanag ng dati. Ang kanyang muka ay nababalot ng lungkot. Dumating ka rin, wika nito. Lumapit si Andres at magalang na yumuko. Ano po ang nangyayari? Huminga ng malalim ang engkanto. May nasirang balanse. Dahil po ba sa halamang ninakaw? Hindi ang halaman ang pinakamahalaga, sagot ng engkanto. Ang tunay na pinsala ay nagsimula nang manaig ang kasakiman. Tahimik na nakinig si Andres. Ang tatlong halamang ibinigay ko ay sagisag ng tatlong dakilang birtud: kabutihan, katapatan, at kababaang loob. Nang tangkain itong nakawin ng isang pusong puno ng kasakiman, nagising ang sinaunang bantay ng kagubatan. Nagulat si Andres. Sinaunang bantay? Tumango ang engkanto. Isang makapangyarihang nilalang na nilikha upang pangalagaan ang kalikasan. Kapag nasira ang balanse ng kabutihan at kasakiman, siya ay nagigising. Ngunit sa mahabang panahon ng kanyang pagkakatulog, naging mabangis ang kanyang galit. Ano po ang mangyayari? Kung hindi maibabalik ang balanse, hindi lamang ang inyong bukirin ang mawawala. Unti-unting matutuyo ang buong lambak. Nanlaki ang mga mata ni Andres. May magagawa pa po ba ako? Ngumiti ng bahagya ang matandang engkanto. May pag-asa hanggat at may taong handang magsakripisyo para sa kapwa. Unti-unting naglaho ang kanyang anyo. Nagising si Andres na pawis na pawis.
kaagad niyang ikinuwento ang kanyang panaginip kay Lina. Hindi ito nag-alinlangan. Kung may panganib na darating, haharapin natin iyon ng magkasama. Ngumiti si Andres. Iyon ang dahilan kung bakit hindi siya nawawalan ng pag-asa. Sa bawat pagsubok, alam niyang may katuwang siya. Makalipas ang ilang araw, nagsimulang maranasan ng buong barangay ang mga kakaibang pangyayari. Ang mga balon na dati hitik sa tubig ay unti-unting natutuyo. Ang mga punong namumunga ay biglang nalalagas. Maging ang mga alagang hayop ay tila hindi mapakali. Nagtipon ang mga tao sa liwasan upang pag-usapan ang nangyayari. Marami ang natatakot. May ilan na nagsabing may masamang espiritong gumagala sa kagubatan. May iba namang naniniwalang ito ay isang parusa. Tahimik lamang na nakinig si Andres. Hindi niya sinabi ang tungkol sa matandang engkanto. Alam niyang walang maniniwala at higit sa lahat, ayaw niyang gamitin ang lihim na iyon upang dakilain ang kanyang sarili. Pagkatapos ng pagpupulong, isang batang babae ang lumapit sa kanya. Kuya Andres, mahina nitong sabi, wala na po kaming makain sa bahay. Hindi nagdalawang isip si Andres. Umuwi siya at kumuha ng ilang sako ng bigas mula sa kanilang kamalig. Ano man ang mangyari, sabi niya kay Lina, hindi tayo titigil sa pagtulong. Ngumiti ang kanyang asawa. Ang kabutihan ay hindi nababawasan sa pagbibigay. Mula sa malayo, isang pares ng matang kumikislap ang tahimik na nagmamasid sa mag-asawa mula sa gilid ng sinaunang kagubatan. Hindi ito tao. Hindi rin ito ang matandang engkanto. Isa itong napakalaking nilalang na ang mga mata ay tila nagliliyab na esmeralda. Tahimik itong lumingon sa direksyon ng nayon. Unti-unti itong lumabas mula sa kailaliman ng kagubatan. Nagsimula na ang paggising ng sinaunang bantay. At kasabay nito, nagsimula rin ang pinakamabigat na pagsubok na haharapin nina Andres at Lina. Madilim pa lamang ang kalangitan nang magising si Andres dahil sa isang kakaibang ugong na nagmumula sa kabundukan. Hindi iyon tunog ng kulog o malakas na hangin. Isa iyong malalim na alingaw-ngaw na tila nagmumula sa kailaliman ng lupa. Lumabas siya ng kanilang kubo at minasdan ang sinaunang kagubatan. Sa pagitan ng matatandang puno ay may bahagyang liwanag na kulay luntian. Hindi ito nagmumula sa buwan o sa mga bituin, kundi sa isang kapangyarihang hindi maipaliwanag. Lumabas din si Lina. Nararamdaman mo rin ba? Tanong niya. Tumango si Andres. Parang may isang nilalang na matagal nang natutulog ang tuluyan ng nagising. Maya-maya ay nagsimulang tumahol ang mga aso sa buong barangay. Ang mga manok ay nag-ingay kahit hindi pa sumisikat ang araw. Ang mga kalabaw ay tila hindi mapakali at pilit kumakawala sa kanilang mga tali. Nagising ang mga taga-nayon dahil sa kakaibang pangyayari. Pagsikat ng araw, nagtipon ang mga tao sa liwasan. Lahat ay may iisang tanong. Ano ang nangyayari sa ating lugar? Habang nag-uusap ang mga tao, dumating ang isang matandang mangangahoy na halos hindi makahinga sa pagod. May nakita ako sa kagubatan, nanginginig niyang sabi.
nanahimik ang lahat. Napakalaki nitong nilalang. Ang katawan ay tila yari sa matandang kahoy at bato. Ang mga mata ay kumikislap na parang esmeralda. Sa bawat hakbang nito ay nanginginig ang lupa. Nagkatinginan ang mga tao. Ang iba ay agad na natakot. Isa ba iyong halimaw? Umiling ang matanda. Hindi ko alam, ngunit pakiramdam ko ay hindi ito ordinaryong nilalang. Tahimik lamang si Andres. Alam niyang ang tinutukoy ng matanda ay ang sinaunang bantay ng kagubatan na sinabi ng matandang engkanto sa kanyang panaginip. Ngunit pinili muna niyang manahimik. Ayaw niyang dagdagan ang takot ng mga tao. Samantala, sa malaking bahay ni Don Rufino ay lalo pang lumala ang kanyang kalagayan. Ang natitirang mga pananim ay tuluyan ng nalanta. Ang kanyang mga tauhan ay isa-isang nagpaalam dahil wala na siyang maipambayad. Maging ang kanyang mga kamalig ay halos mawalan na ng laman. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naranasan niyang mawalan ng kasaganaan. Hindi siya mapakali. Hindi ito maaaring magpatuloy, bulong niya sa sarili. Lumapit si Bruno. Don Rufino, baka panahon na upang humingi tayo ng tawad. Mariing napailing ang Don. Hindi ako luluhod sa kahit kanino. Ngunit, tumigil ka! Tahimik na yumuko si Bruno. Alam niyang ang kapalaluan ng kanyang amo ang lalo lamang magpapalala sa kanilang kalagayan. Kinagabihan, muling nagtungo si Andres sa bukirin upang tingnan ang dalawang natitirang mahiwagang halaman. Habang sinusuri niya ang mga ito, biglang lumamig ang hangin. Unti-unting lumitaw ang matandang engkanto. Hindi na ito kasing liwanag ng unang pagkakataon nilang nagkita. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pag-aalala. Malapit na ang oras. Mahina niyang wika. Ano po ang dapat kong gawin? Tanong ni Andres. Ang bantay ng kagubatan ay hindi masama. Sagot ng engkanto. Ngunit siya ay nagising na puno ng galit dahil nasira ang balanse ng kalikasan at ng puso ng tao. May paraan pa po ba upang mapayapa siya? Mayroon. Napuno ng pag-asa ang mukha ni Andres. Ano po iyon? Kapag dumating ang tamang sandali, kailangan mong harapin siya nang walang dalang sandata. Nagulat si Andres. Wala pong sandata? Hindi baka lang makapipigil sa kanya. Tanging isang pusong walang bahid ng kasakiman ang makapagpapatahimik sa kanyang galit. Natahimik si Andres. Hindi niya alam kung paano haharapin ang isang napakalakas na nilalang nang walang anumang pananggalang. Ngunit nanalig siya sa mga salita ng engkanto. May isa pa akong ibibigay sa iyo, sabi ng matandang engkanto. Mula sa kanyang palad ay lumitaw ang isang maliit na kwintas na yari sa kahoy. Sa gitna nito ay may isang berdeng batong kumikislap na tila may sariling liwanag. Ito ang binhi ng pag-asa, paliwanag ng engkanto. Hindi ito nagbibigay ng lakas upang lumaban. Sa halip, ipinapaalala nito sa nagsusuot ang tunay na dahilan kung bakit siya lumalaban. Maingat na isinuot ni Andres ang kwintas. Naramdaman niyang tila gumaan ang kanyang dibdib. Parang nawala ang kanyang takot. Maraming salamat po. Ngumiti ang matandang engkanto. Hindi ako ang dapat mong pasalamatan. Ang sariling kabutihan mo ang nagdala sa iyo sa landas na ito.
unti-unti na namang naglaho ang kanyang anyo. Kinabukasan, habang abala ang mga tao sa kanilang gawain, isang malakas na pagyanig ang naramdaman sa buong barangay. Nabitawan ng mga magsasaka ang kanilang mga kagamitan. Nagkagulo ang mga alagang hayop. Mula sa gilid ng sinaunang kagubatan ay dahan-dahang bumukas ang makapal na hanay ng mga puno. At doon, sa unang pagkakataon, nasilayan ng buok barangay ang napakalaking nilalang na matagal nang natutulog. Ang kanyang katawan ay tila binuo ng mga ugat ng matatandang puno, matitigas na bato at makakapal na baging. Ang kanyang mga mata ay kumikislap na parang dalawang berdeng apoy. Hindi siya sumugod, hindi rin siya nagsalita. Tahimik lamang niyang pinagmasdan ang buong nayon. At ang kanyang titig ay unti-unting tumigil kay Andres. Sa sandaling iyon, naunawaan ng magsasaka na dumating na ang pagsubok na matagal nang ibinabala ng matandang engkanto. Nagmistulang huminto ang oras sa buong barangay. Mapayapa. Ang napakalaking nilalang na nakatayo sa gilid ng sinaunang kagubatan ay hindi gumagalaw. Nakatanaw lamang ito sa mga taong nanginginig sa takot. Ang mga bata ay mabilis na isinilong sa loob ng mga bahay, habang ang matatanda ay taimtim na nanalangin. Walang sino man ang nangahas lumapit. Maliban kay Andres, naalala niya yung mga salita ng matandang engkanto. Kapag dumating ang tamang sandali, harapin mo siya ng walang dalang sandata. Huminga siya ng malalim at hinubad ang itak na nakasukbit sa kanyang baywang. Maingat niya itong inilapag sa lupa. Napatingin si Lina sa kanyang asawa. Andres! Mahigpit niyang hinawakan ang kamay nito. Mag-iingat ka! Ngumiti si Andres. Ano man ang mangyari, huwag mong kalilimutan ang kabutihan ng pinakamalakas na sandata. Napaluha si Lina, ngunit tumango siya. Dahan-dahang lumakad si Andres patungo sa nilalang. Pinipigilan siya ng ilang taga-nayon. Huwag kang pumunta roon! Mapapahamak ka! Ngunit hindi siya lumingon. Sa bawat hakbang niya ay tila lalong bumibigat ang hangin. Ang lupa ay bahagyang yumanig, ngunit hindi siya natinag. Nang ilang hakbang na lamang ang layo niya sa nilalang, bigla itong yumuko. Ang dalawang kumikislap nitong mata at tumitig kay Andres. Hindi takot ang naramdaman ng magsasaka, kundi lungkot. Sa malalaking matang iyon ay tila may matagal nang dinadalang pasanin. Tahimik na nagsalita si Andres. Hindi ako naparito upang makipaglaban. Walang sumagot. Ngunit ilang sandali pa ay narinig niya ang isang malalim na tinig. Hindi ito lumabas sa bibig ng nilalang. Parang umalingaw-ngaw ito sa kanyang isipan. Tao, bakit mo ako nilapitan? Hindi natakot si Andres. Dahil naniniwala akong hindi ka masama. Muling tumahimik ang paligid. Maraming tao ang sumira sa kagubatang aking binabantayan. Pinutol nila ang matatandang puno. Dinumihan nila ang mga ilog. Sinira nila ang balanse ng kalikasan. Unti-unting yumuko ang ulo ng nilalang. At ngayon, ninakaw pa nila ang banal na biyayang ipinagkatiwala ng engkanto. Nauunawaan na ngayon ni Andres ang dahilan ng galit nito. Hindi ito nagalit dahil sa sarili. Nagalit ito dahil ipinagtatanggol nito ang kagubatan. Alam kong may nagkamali, sagot ni Andres. Ngunit hindi lahat ng tao ay sakim.
Tumitig muli ang nilalang. Mapatutunayan mo ba yon? Hindi agad nakasagot si Andres. Sa halip ay hinubad niya ang kwintas na ibinigay ng matandang engkanto. Inilapag niya iyon sa lupa sa pagitan nila. Kung kinakailangan ang aking buhay upang maibalik ang kapayapaan, handa ko itong ibigay. Nagulat ang buong barangay. Maging si Lina ay napahawak sa kanyang dibdib. Hindi nila inaasahan ang sinabi ni Andres. Unti-unting lumiwanag ang berdeng bato sa kwintas. Kasabay nito ay naramdaman ng sinaunang bantay ang katapatan ng magsasaka. Dahan-dahang nawala ang mabagsik na liwanag sa kanyang mga mata. Ngunit bago pa man ito tuluyang kumalma, isang malakas na sigaw ang umalingaw-ngaw mula sa likuran. "Tumabi ka, Andres!" Lumingon ang lahat, si Don Rufino. Kasama ang ilan niyang natitirang tauhan. Dala niya ang mga sibat, lubid at sulo. "Kapag napatay natin ang halimaw na yan, mawawala ang sumpa!" "Don Rufino, huwag!" sigaw ni Andres. Ngunit hindi siya pinakinggan. Inutusan ng Don ang kanyang mga tauhan na salakayin ang sinaunang bantay. Lumipad ang mga sibat. Ngunit bago pa man tumama ang mga ito, biglang tumubo mula sa lupa ang makakapal na ugat ng mga puno. Nahinto ang lahat ng sandata. Hindi nasugatan ang nilalang, ngunit muling nagningas ang kanyang mga mata. Ang kanina'y unti-unti nang nawawalang galit ay muling nagbalik. Nagsimulang manginig ang buong kagubatan. Ang mga puno ay malakas na umindayog. Ang kalangitan ay nabalot ng may itim na ulap. Napaatras sa takot ang mga tauhan ni Don Rufino. Ngunit huli na ang lahat. Nagising muli ang matinding puot ng sinaunang bantay. Mabilis na tumayo si Andres sa pagitan ng nilalang at ng mga tao. "Huwag! Hindi sila ang iyong kaaway!" Tumingin sa kanya ang nilalang. "Bakit mo sila ipinagtatanggol? Dahil kahit ang nagkakamali ay may pagkakataong magbago." Napayuko si Don Rufino. Sa unang pagkakataon ay nakita niya ang sariling bunga ng kanyang kasakiman. Ang kanyang pagnanais na angkinin ang biyayang hindi para sa kanya ang siyang nagdala ng panganib sa buong nayon. Mabigat ang kanyang dibdib. Unti-unti niyang ibinaba ang hawak na sibat. At sa kauna-unahang pagkakataon sa maraming taon, lumuhod siya sa harap ng isang taong dati niyang minamaliit. "Andres," mahina niyang sabi, "patawarin mo ako." Sa sandaling iyon, isang sinag ng liwanag ang bumaba mula sa kalangitan at tumama sa gitna ng kagubatan. Kasabay nito ay muling lumitaw ang matandang engkanto. Ngunit ang kanyang mukha ay nananatiling seryoso. Ang paghingi ng tawad, wika niya, ay simula pa lamang ng pagbabayad sa kasalanan. Tahimik ang lahat. Sapagkat alam nilang ang pinakamahalagang pagsubok ay hindi pa natatapos. Nagliwanag ang buong gilid ng sinaunang kagubatan sa pagdating ng matandang engkanto. Ang kanyang anyo ay nababalutan ng banayad na sinag na tila sumasalamin sa kadalisayan ng kalikasan. Ang mga dahong kanina ay tila nalalanta, ay bahagyang gumalaw. At ang malamig na hangin ay muling umihip sa buong paligid. Tahimik ang lahat. Lumuhod si Don Rufino. Nakayuko ang ulo at nanginginig ang kanyang mga kamay.
ang dating mapagmataas na mayamang kinatatakutan ng buong nayon ay tila isa ng ordinaryong taong pinabigatan ng sariling kasalanan. Lumapit ang matandang engkanto. Narinig ko ang iyong paghingi ng tawad, wika niya. Ngunit tandaan mong ang tunay na pagsisisi ay hindi nasusukat sa mga salitang binibigkas. Ito ay nasusukat sa mga pagbabagong ginagawa. Napayuko lalo si Don Rufino. Handa akong gawin ang lahat upang maitama ang aking pagkakamali. Tahimik siyang minasdan ng engkanto. Marami ang nagsasabing handa silang magbago kapag nawalan na sila ng lahat. Ngunit kakaunti lamang ang tunay na tumutupad sa kanilang pangako. Lumapit si Andres at marahang inilagay ang kanyang kamay sa balikat ni Don Rufino. Kung tapat ang kanyang puso, nararapat siyang bigyan ng pagkakataon. Napatingin ang engkanto kay Andres at bahagyang ngumiti. Iyan ang dahilan kung bakit ikaw ang aking pinili. Muling bumaling ang engkanto kay Don Rufino. Kung tunay kang nagsisisi, may isang pagsubok kang dapat pagdaanan. Ano man iyon, tatanggapin ko. Itinaas ng engkanto ang kanyang tungkod. Mula sa kailaliman ng kagubatan ay dahan-dahang lumitaw ang isang maliit na punla. Hindi ito ordinaryong halaman. Ang mga dahon nito ay kulay luntian na may maninipis na guhit na tila ginto kapag tinatamaan ng liwanag. Ito ang punla ng panunumbalik. Magalang na tinanggap ni Don Rufino ang punla. Ito ay dapat mong alagaan hanggang sa maging ganap na puno. Tila napakadali naman po, umiling ang matandang engkanto. Hindi ito lalago sa pamamagitan ng tubig o pataba. Nagulat ang lahat. Lalago lamang ito sa bawat mabuting gawa na gagawin mo nang walang hinihintay na kapalit. Natahimik si Don Rufino. Sa bawat taong matutulungan mo, sisibol ang isang bagong dahon. Sa bawat tapat na paglilingkod, lalalim ang mga ugat nito. Ngunit kung muli kang magpapadala sa kasakiman, malalanta ito. Mahigpit na niyakap ni Don Rufino ang punla. Nauunawaan ko. Sa pagkakataong iyon ay nagsalita ang sinaunang bantay ng kagubatan. Ang malalim nitong tinig ay umalingaw-ngaw sa buong lambak. Ang kalikasan ay marunong magpatawad, ngunit hindi ito madaling makalimot. Unti-unti nitong ibinaba ang malaking ulo bilang tanda ng pagtanggap sa pangako ni Don Rufino. Sa unang pagkakataon, mula nang ito'y magising, nawala ang nag-aapoy na liwanag sa kanyang mga mata. Napalitan ito ng isang payapang kulay na tila sumasalamin sa katahimikan ng kagubatan. Makalipas ang mga araw, nagsimulang tuparin ni Don Rufino ang kanyang pangako. Ipinamahagi niya ang natitira niyang mga sako ng bigas sa mga pamilyang higit na nangangailangan. Pinatawad niya ang mga magsasakang may utang sa kanya. Ibinigay niya ang ilan sa kanyang mga lupain sa mga pamilyang walang sariling sakahan. Kasama pa niyang nagtanim ng mga puno ang mga kabataan sa paligid ng kagubatan. Sa bawat mabuting gawa, napapansin niyang may bagong dahong tumutubo sa punla ng panunumbalik. Hindi lamang siya ang nagbabago,
unti-unti ring bumalik ang sigla ng buong barangay. Ang mga balon ay muling napuno ng malinaw na tubig. Ang mga bukirin ay naging luntian. Ang mga ibon ay nagsimulang gumawa ng kanilang mga pugad sa mga punong dati nalalanta. Ang buong nayon ay muling nabalot ng pag-asa. Ngunit isang gabi, habang tahimik na nakatanaw si Andres sa kanyang bukirin, muling lumitaw ang matandang engkanto. May kakaibang lungkot sa kanyang mukha. May isa pa tayong huling pagsubok. Nagulat si Andres. Hindi pa po ba tapos ang lahat? Marahang umiling ang engkanto. Ang balanse ay halos naibalik, ngunit may isang lihim na matagal ko nang hindi sinasabi. Tahimik na nakinig si Andres. Ang kapangyarihang nagpapanatili sa kagubatan ay unti-unti nang humihina. Bakit po? Dahil ang aking panahon sa mundong ito ay malapit nang matapos. Nanlaki ang mga mata ni Andres. Kapag ako ay tuluyang nawala, pagpapatuloy ng engkanto, mawawalan ng tagapagbantay ang sinaunang kagubatan. Natahimik ang magsasaka. Alam niyang ang pagkawala ng engkanto ay maaaring magdulot muli ng panganib sa kanilang nayon. Ngunit bago pa siya makapagtanong, isang nakakasilaw na liwanag ang lumitaw sa pinakagitna ng kagubatan. Kasabay nito ay isang mahiwagang tinig ang umalingaw-ngaw. Panahon na upang piliin ang susunod na tagapag-ingat ng kagubatan. Nagkatinginan sina Andres at ang matandang engkanto. Pareho nilang alam na ang sandaling matagal nang hinihintay ay dumating na. Nang maglaho ang mahiwagang tinig, muling bumalot ang katahimikan sa sinaunang kagubatan. Tanging ang banayad na pag-indayog ng mga dahon ang maririnig na tila naghihintay sa susunod na mangyayari. Tahimik na tumingin ang matandang engkanto kay Andres. Panahon na upang malaman mo ang katotohanang matagal kong inilihim. Magalang na yumuko si Andres. Ano po iyon? Huminga ng malalim ang matandang engkanto. Sa loob ng maraming siglo, may isang tagapag-ingat na nagbabantay sa kagubatang ito. Hindi siya pinipili dahil sa lakas, talino, o kayamanan. Pinipili siya dahil sa kadalisayan ng kanyang puso. Natahimik si Andres. Sa tuwing dumarating ang wakas ng panunungkulan ng isang engkanto, naghahanap ang kagubatan ng taong karapat-dapat humalili. Napatingin si Andres sa matandang engkanto. Huwag po ninyong sabihin na bahagyang ngumiti ang matanda. O Andres, ikaw ang pinili ng kagubatan. Nagulat ang magsasaka. Ako po, isa lamang akong karaniwang magsasaka. At iyan mismo ang dahilan, sagot ng engkanto. Hindi mo kailanman hinangad ang kapangyarihan. Hindi mo ginamit ang kabutihan upang magkapuri. Ang iyong puso ay nanatiling mapagkumbaba sa gitna ng biyaya. Hindi agad nakapagsalita si Andres. Ang alok ay napakalaki, ngunit naalala niya ang kanyang asawa, ang kanyang bukirin, at ang mga taong umaasa sa kanya. Kung tatanggapin ko po ang tungkuling ito, ano ang mangyayari? Tumingala ang matandang engkanto sa matatayog na puno. Hindi ka magiging hari, hindi ka yayaman. Ang magiging tungkulin mo ay pangalagaan ang kalikasan at tiyaking mananatili ang balanse sa pagitan ng tao at ng kagubatan. Makakauwi pa rin po ba ako sa aking pamilya? Hanggat buhay pa ang iyong puso sa kabutihan, hindi mawawala ang ugnayan ninyo.
Ngunit darating ang mga pagkakataong kailangan mong unahin ang kapakanan ng marami kaysa sa sarili mong kagustuhan. Tahimik na nag-isip si Andres. Hindi siya natakot sa hirap ng tungkulin. Ang kinatatakutan niya ay ang mabigo sa pananagutang ipagkakatiwala sa kanya. Sa mga sandaling iyon ay dumating si Lina. Lumapit siya sa kanyang asawa at marahang hinawakan ang kanyang kamay. "Narinig ko ang lahat," wika niya. "Lina, kung iyan ang itinakda para sa iyo, huwag mong tanggihan." Napatingin si Andres sa kanyang asawa. "Hindi ka ba natatakot?" Ngumiti si Lina. "Nung una kitang nakilala, isa ka ng taong handang magsakripisyo para sa kapwa. Hindi magbabago ang pagtingin ko sa iyo kahit gaano pa kalaki ang iyong maging tungkulin." Naluha si Andres. Sa sandaling iyon ay lumapit din ang sinaunang bantay ng kagubatan. Hindi na ito nakakatakot pagmasdan. Ang dating nagliliyab nitong mga mata ay naging payapa. Dahan-dahan itong lumuhod sa harap ni Andres bilang tanda ng paggalang. Nagulat ang lahat ng naroon. Maging ang matandang engkanto ay napangiti. Iyan ang pinakamataas na pagkilalang maibibigay ng bantay ng kagubatan. Unti-unting lumiwanag ang buong paligid. Mula sa mga sanga ng matatandang puno ay bumagsak ang maliliit na butil ng liwanag na tila mga bituin. Isa-isa silang pumaligid kay Andres. Hindi siya nakaramdam ng takot. Sa halip ay isang kakaibang kapayapaan ang bumalot sa kanyang puso. Lumapit ang matandang engkanto at iniabot ang kanyang matandang tungkod. Hindi ito sandata, wika niya. Ito ay sagisag ng pananagutan. Magalang na tinanggap ni Andres ang tungkod. Sa sandaling mahawakan niya ito, kumalat ang isang banayad na liwanag sa buong kagubatan. Ang mga punong dati nalalanta ay muling sumigla. Ang mga tuyong damo ay naging luntian. Ang maliliit na batis ay muling umagos ng malinaw. Maging ang mga ibon at hayop ay nagsimulang lumabas mula sa kanilang mga kanlungan. Sa gilid ng kagubatan, pinagmamasdan ng mga taga-barangay mapayapa ang himalang nagaganap. Hindi nila lubos na nauunawaan ang lahat. Ngunit nakita nila kung paano muling nabalot ng buhay ang kanilang paligid. Lumapit si Don Rufino kay Andres. "Marami akong pagkukulang sa iyo," anya. "Ngunit salamat sa hindi mo ako isinukong mapahamak." Ngumiti si Andres. Ang pagpapatawad ay nagsisimula kapag ang tao ay tunay na nagbabago. Tumango si Don Rufino. Sa kanyang mga mata ay wala na ang dating kayabangan. Napalitan iyon ng kababaang loob. Habang nagaganap ang masayang tagpong iyon, biglang tumingala ang matandang engkanto sa kalangitan. May kakaibang liwanag na unti-unting bumababa mula sa mga ulap. Napabuntong hininga siya. "Dumating na ang oras." Naguluhan si Andres. "Ano pong ibig ninyong sabihin?" Ngumiti ang matandang engkanto. Ngunit may bahid ng pamamaalam ang kanyang mga mata. "Panahon na upang magtapos ang aking mahabang paglalakbay." Natahimik ang lahat, sapagkat alam nilang ang susunod na umaga ay magdadala ng isang pamamaalam na hindi nila kailanman malilimutan. Pagsikat ng araw ay nabalot ng gintong liwanag
ang buong sinaunang kagubatan. Ang hamog sa mga dahon ay kumikislap na tila maliliit na diamante, at ang malamig na simoy ng hangin ay may dalang katahimikang hindi pa kailanman naranasan ng mga taga-barangay Mapayapa. Isa-isang nagtipon ang mga tao sa gilid ng kagubatan. Naroon sina Andres at Lina, si Don Rufino, si Bruno, at ang iba pang mga magsasaka. Lahat sila ay tahimik na naghihintay sa matandang engkanto. Mula sa gitna ng matatandang puno ay dahan-dahang lumitaw ang engkanto. Hindi na siya kasing liwanag ng mga nakaraang araw. Ang kanyang puting buhok ay tila hinahaplos ng banayad na hangin, at ang kanyang mga mata ay puno ng kapayapaan. Lumapit siya kay Andres. "Natupad mo ang tungkuling ipinagkatiwala ko sa iyo," wika niya. Magalang na yumuko si Andres. "Hindi ko po iyon nagawa ng mag-isa. Marami pong tumulong sa akin." Napangiti ang matandang engkanto. Iyan ang katangian ng tunay na pinuno. Hindi niya inaangkin ang tagumpay para sa kanyang sarili. Pagkatapos ay humarap siya sa mga taga-nayon. "Mga anak ng mapayapang lambak," malumanay niyang sabi. "Sa loob ng maraming siglo ay binantayan ko ang kagubatang ito. Pinangalagaan ko ang mga ilog, ang mga puno, at ang mga nilalang na naninirahan dito." Tahimik na nakinig ang lahat. Ngunit dumating ang panahon na kinailangang subukin ko ang puso ng tao. Napatingin ang mga tao kay Andres. Naglakad ako bilang isang gutom at uhaw na matanda. Marami ang nagsara ng kanilang mga pintuan. Marami ang nagtaboy sa akin. Bahagyang yumuko ang ilan sa mga naroon. Nahihiya sa kanilang naging asal noon. Ngunit may isang magsasakang walang pag-aalinlangang nagbahagi ng kanyang huling pagkain. Napuno ng paghanga ang mga tao habang nakatingin kay Andres. Hindi siya nagsalita. Tahimik lamang siyang nakayuko. Ipinagpatuloy ng matandang engkanto ang kanyang pagsasalita. "Alalahanin ninyo ito. Ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa dami ng ginto o lawak ng lupain. Ang pinakadakilang kayamanan ay ang pusong marunong magmahal, magpatawad at magbahagi." Nang matapos siyang magsalita, ay itinaas niya ang kanyang tungkod. Mula sa dulo nito ay lumabas ang napakaraming sinag ng liwanag na kumalat sa buong kagubatan. Unti-unting namulaklak ang mga punong matagal nang hindi namumunga. Ang mga batis ay naging mas malinaw. Ang mga ibon ay nagsimulang lumipad sa himpapawid na tila nakikiisa sa isang dakilang pagdiriwang. Lumapit ang sinaunang bantay ng kagubatan. Tahimik itong yumuko sa harap ng matandang engkanto. Marahang inilagay ng engkanto ang kanyang kamay sa noo ng nilalang. "Salamat sa iyong katapatan sa loob ng napakahabang panahon." Marahang ipinikit ng bantay ang kanyang mga mata na tila nauunawaan ang pamamaalam. Pagkatapos ay lumingon ang engkanto kay Andres. "Inaipagkakatiwala ko sa iyo ang pangangalaga sa kagubatan. Tinatanggap ko po ang tungkuling ito ng may pagpapakumbaba," sagot ni Andres. "Huwag mong kalilimutan ang isang bagay." "Ano po iyon?" "Darating ang mga panahong haharap ka sa mga taong pipiliin ang kasakiman kaysa kabutihan.
Huwag mong tularan ang kanilang galit. Pairalin mo ang awa, ngunit huwag mong pabayaang manaig ang kasamaan. Tumango si Andres. Ipinapangako ko. Napangiti ang matandang engkanto. Unti-unti siyang nabalot ng gintong liwanag. Ang kanyang katawan ay nagsimulang maging mga kumikislap na butil ng liwanag na dahan-dahang umaakyat sa kalangitan. Maraming taga-nayon ang napaluha. Kahit si Don Rufino ay tahimik na yumuko bilang paggalang. Hindi sila nawalan ng isang engkanto. Nakapagpaalam sila sa isang matandang tagapangalaga na buong buhay na naglingkod sa kalikasan. Nang tuluyan ng maglaho ang kanyang anyo, isang maliit na punlang may gintong dahon ang sumibol sa mismong lugar na kanyang kinatatayuan. Lumapit si Andres at maingat na lumuhod. Nauunawaan niyang ang punlang iyon ay hindi lamang alaala ng matandang engkanto. Ito ang magiging sagisag ng pag-asa para sa mga susunod na salinlahi. Habang tahimik na pinagmamasdan ng lahat ang bagong sibol na puno, isang banayad na tinig ang umihip kasabay ng hangin. Hanggat may pusong marunong tumulong sa kapwa, hindi mawawala ang liwanag ng kagubatan. Napatingala si Andres. Bagamat wala na ang matandang engkanto sa kanilang paningin, dama niyang mananatili itong gabay sa bawat mabuting gawa na kanilang gagawin. At sa paglipas ng mga araw, nagsimulang maghanda ang buong barangay para sa isang bagong yugto ng kanilang buhay. Isang panahong ang tao at kalikasan ay mamumuhay ng may paggalang sa isa't isa. Ngunit may isang huling lihim na matagal nang nakatago sa kailaliman ng kagubatan. Isang lihim na magbibigay ng ganap na kahulugan sa lahat ng nangyari. Lumipas ang maraming buwan matapos ang pamamaalam ng matandang engkanto. Ang dating tuyong barangay mapayapa ay naging isang masaganang pamayanan. Ang mga bukirin ay luntian sa bawat panahon. Ang mga ilog ay nanatiling malinaw. At ang sinaunang kagubatan ay muling naging tahanan ng iba't ibang hayop at halaman. Ngunit higit sa kasaganaan ng kalikasan, ang tunay na nagbago ay ang puso ng mga tao. Ang mga magsasaka ay nagtutulungan sa pagtatanim at pag-aani. Kapag may pamilyang kapos, kusang loob na nagbabahagi ang kanilang mga kapitbahay. Wala nang nahihiyang humingi ng tulong at wala na ring nagdadamot sa oras ng pangangailangan. Sa gitna ng mga pagbabagong ito ay nanatiling payak ang pamumuhay ni na Andres at Lina. Bagamat marami ng ani ang kanilang bukirin, hindi sila nagtayo ng malaking bahay. Ang dati nilang kubo ay pinalitan lamang ng isang matibay, ngunit simpleng tahanan na yari sa kahoy. Sa kanilang bakuran ay nagtanim sila ng mga puno ng mangga, santol at iba pang punong namumunga upang sinuman ay maaaring mamitas kapag nagugutom. Madalas sabihin ni Andres sa mga kabataan ng nayon, ang biyayang hindi ibinabahagi ay unti-unting nawawala. Ngunit ang kabutihang ipinapasa sa iba ay nabubuhay sa bawat salinlahi. Dahil sa kanyang karunungan at kababaang loob, naging tagapayo siya ng buong barangay. Hindi siya humahatol agad sa mga nagkakamali. Sa halip,
Tinuturuan niya silang ituwid ang kanilang landas sa pamamagitan ng mabubuting halimbawa. Samantala, tinupad ni Don Rufino ang kanyang pangako. Ginamit niya ang natitira niyang kayamanan upang magpatayo ng mga balon, tulay, at silungan para sa mga magsasaka. Naglaan siya ng bahagi ng kanyang mga lupain upang maging taniman ng mga punong kahoy. Hindi na siya kinilala bilang pinakamayamang tao sa nayon, kundi bilang isang taong tunay na nagbagong buhay. Sa bawat paglipas ng taon ay lalo pang lumalaki ang punla ng panunumbalik na ipinagkatiwala sa kanya ng matandang engkanto. Nang ito'y maging ganap na puno, namunga ito ng mga gintong butong kahawig ng mga unang binhing ibinigay kay Andres. Hindi ito nagluwal ng ginto o mamahaling hiyas. Sa halip, ang mga buto nito ay kapag itinanim ay nagpapasibol ng malulusog na punong nagbibigay ng lilim, bunga at bagong buhay sa lupa. Doon, naunawaan ni Don Rufino na ang pinakamahalagang kayamanan ay hindi maaaring itago sa baul. Ito ay lumalago lamang kapag ibinabahagi. Isang umaga, nagtungo si Andres sa gitna ng sinaunang kagubatan. Naroon pa rin ang punlang sumibol sa lugar kung saan nagpaalam ang matandang engkanto. Ngunit ngayon ay isa na itong napakatayog na puno na ang mga dahon ay kumikislap tuwing sumisikat ang araw. Tahimik siyang lumuhod. "Maraming salamat!" mahina niyang bulong. Sa sandaling iyon ay umihip ang malamig na hangin. Ang mga dahon ay marahang gumalaw at tila may isang tinig na muling umalingaw-ngaw sa kanyang puso. Hindi ang mahika ang nagligtas sa kagubatan. Ang kabutihan ng tao ang tunay na himala. Napangiti si Andres. Ngayon ay lubos na niyang nauunawaan ang lahat. Hindi siya pinili ng matandang engkanto dahil siya ang pinakamalakas. Hindi rin dahil siya ang pinakamatalino. Pinili siya dahil marunong siyang magmalasakit kahit wala siyang kasiguruhan na may kapalit ang kanyang kabutihan. Mula noon, naging tradisyon sa barangay Mapayapa ang isang natatanging pagdiriwang tuwing anihan. Sa araw na iyon, bawat pamilya ay naghahanda ng pagkain para sa mga nagugutom. Nagtatanim ng isang puno para sa kalikasan at nagkukwento sa mga bata tungkol sa matandang engkantong minsang dumating bilang isang gutom at uhaw na matanda. Hindi nila ikinukwento ang alamat upang purihin ang mahika. Ikinukwento nila ito upang ipaalala na ang isang simpleng mangkok ng kanin, isang baso ng tubig, at isang pusong handang tumulong ay maaaring makapagpabago ng kapalaran ng maraming tao. Lumipas ang mga dekada. Pumanaw sina Andres at Lina sa katandaan. Napapaligiran ng kanilang mga anak, apo, at ng buong pamayan ng kanilang minahal. Ngunit hindi kailanman nawala ang kanilang alaala. Sa bawat punong itinanim, sa bawat ilog na inalagaan, at sa bawat pamilyang natutong magbahagi, na natiling buhay ang kanilang kabutihan. Sinasabi ng matatanda,
na kapag ang isang taong may malinis na puso ay naliligaw sa sinaunang kagubatan, may isang banayad na simoy ng hangin ang gagabay sa kanya pabalik sa tamang landas. At kung minsan, sa pagsikat ng araw, may isang matandang lalaking may maputing balbas na nakikitang nakangiti sa ilalim ng pinakamataas na puno bago siya muling maglaho kasabay ng liwanag ng umaga. Hindi alam ng sino man kung siya nga ba ang matandang engkanto o isang alaala lamang ng kagubatan. Ngunit isang bagay ang nanatiling totoo sa puso ng bawat taga-barangay mapayapa. Ang kabutihan ay hindi kailanman nasasayang. Ang bawat pagtulong na ginagawa ng may taos pusong pagmamalasakit ay isang binhing tutubo, lalago at magbubunga ng pag-asa para sa mga susunod na salinlahi. Wakas.